Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po ang ating pong pagmililayan ay ang paano mo nadama ang buhay na Diyos. Marami po sa atin ang nadadama ang buhay na Diyos dito sa dambanang ito. Meron po tayong sisiwalat ng kanyang nadama dito sa dambanang ito. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod na katulad ko. Paano ko po ba nadama ang buhay na Diyos sa dakong ito? Nung hindi pa po ako nadadako sa dakong ito, magulong-magulo po ang aking buhay, lalo-lalo na po ang aking kaluluwa, sapagkat batid ko pong may Diyos, subalit hindi ko po siya nararamdaman sa aking puso at isipan. Noon nga po, binigyan niya ako ng karamdaman na bilang tao ay hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko sapagkat ang binigay niya sa aking karamdaman ay wala pong magpapagaling kundi lang din po ang aking sarili sapagkat ito po ay sobrang nervyos. Sapagkat noon po, gulong-gulo po ang aking isip at puso, sapagkat marami pong tinik na nakabaon sa aking puso, dapat po pala, iyon ay ating pakalinisin. Sabi nga po ng mga alagad, pagka po sila nagbibigay sa ating ng mga magagandang mensahe, ang karamdaman daw po pala ay hindi nagmumula sa sakit, kundi sa sobrang stress ng ating buhay. Ganyan po ang nangyari sa akin nung una ko pong buhay, na sobra po ang aking sa buhay na hindi pa man po dumadating ang araw na iyon ay iniisip ko na po kung paano ko po yun magagampanan. Sapagkat ang sabi nga po ni Mami Beth, wag daw po natin pasanin ang hindi nating krus. Ganun po ako noong araw. Krus po ng pinapasan ko po yung hindi ko dating dapat gawin na pasanin. Sapagkat hindi ko pa nga po siya kalala. Subalit nung ako po ay akayin niya dito sa Dakong Banal at sa pamamagitan po ng pakikinig na mensahe sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu, ay unti-unti niya po akong binago. Unang-una po niyang pinagaling sa akin ay hindi po yung aking karamdaman, kundi yung pong aking pang-spiritual na kaluluwa sapagkat yung po pala ang pinagmumula ng aking karamdaman. Hanggang sa natungo na nga pa ako sa dakong ito at binanyusan po ako ni Mama Mary ng 9 na araw. Subalit yung pagbabanyos ko po na iyon natapos ko, wala pa rin po ako na nadamang kaginhawaan sa aking katawan sapagkat hindi pa nga po natatanggal ang galit at puot kung ano-ano pa po laman ng aking puso. Kaya sabi ko, Ama, ano po ba ang nararapat kong gawin para maramdaman ko naman po ang kagalingan ng aking karamdaman. Sa bawat nagpapabless po ako sa ginagamit ng mga banal na espiritu sa mga alagad, ang patuloy at patuloy po nilang sinasambit sa akin ay, isuko ko po ro ganap ang aking sarili. Sabi ko, ano ba ang isusuko ko sapagkat wala pa nga po akong pandama noong araw, nung nakakaraan na hindi ka pa po nadadama ang Panginoon. Sabi ko, ano ba isusuko ko? Wala naman ako. Yung po pala, ay dapat ko po palang isuko ang nilalaman ng aking puso at isipan. Kaya sabi ko po sa Ama, Ama, ibigay mo nga yung pandama kung ano ang dapat kong isuko. Yung po pala,
Sapagkat pag ako po'y tumutungo dito, magulo nga po ang aking isipan, hindi po ako nakatuon sa gawain ito. Eh hindi mo po talaga mararamdaman ang buhay na Diyos kapag ang puso at isipan mo po ay gulong-gulo. Kaya sabi ko po, tuwing dudulog po ako sa adoration, ang sabi ko po sa Panginoon, Ama, sa oras pong ito'y hinihingi ko po ang kalinisan ng aking puso at isipan para ko po muling marama ang mga salita na iululuwal ulit ng ginagamit mong Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching upang ito po ay aking maisabuhay at maisagawa. Subalit hindi naman po ako binugo ng Ama, ibinigay niya po sa akin iyon at doon ko po natantuan lahat ng mga salita ay walang pagkabula. Naghahangad din po ako noon na sabi ko paano ko kaya matutupad ang 6 na araw na pagtungo ko sa dakong ito. Bagkus at 2 araw lang po ang talaga pong 2 araw lang po ang ginagawa ko. Subalit kumilos po ang Panginoon na sa 2 araw po na pagtungo ko dito ay ibinigay niya po ang katuparan na sa loob po na 1 linggo ay magampanan ko po makapunta rito sapagkat nananabik nga po ako sa mga mabubuting salita ng Panginoon. Kaya pagka po pala ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos, hindi po pagkakaloob sa atin. Subalit pagka po siya ang nagplano sa atin, ang lahat po na yun ay ibibigay niya ng katuparan. Ito pa po, isa ko pa pong hinahangad na sabi ko, Ama, sabi po ng mga alagad, masarap daw pong mag-vigil. Nabali, naghangad din po ako na makasama ako sa vigil. Subalit, 1 beses lang po ako nakasama sa pagbibigil sa kawan ni Mami Beth. At nadama ko po talagang masarap mag-vigil. Subalit, may hadlang po sa akin noon sapagkat ang pagbibigil nga po noon ay inaabot ng alas 12. Malayo po ang aking inuuwian at wala po akong kasama. Bali, nahinto na naman po ako noong pagbibigil. Sabi ko, Ama, gumamit ka nga po ng kaparaanan para po yung pagbibigil kung ito ay magpapatuloy ko. Meron po sa akin nagsabi na humanap daw po ako ng kawan na merong akong makakasabay pag uwi ko sa amin para daw po ako ay makatupad ulit sa pagbibigil. Purihin ng Ama, ibinigay po sa akin ng kawan na sa binimithi ko pong magpapatuloy ko ang pagbibigil na iyon, ay ibinigay po sa akin ng kaparaanan na meron po akong makakasamang pag-uwi sa amin. Kaya nananalig at nagtitiwala po ko sa Panginoon, sa mga salita niyang walang pagkabula. Basta't magbata lang po tayo kung ano man po ang ating hinihingi sa Kanya at ibibigay po niya lahat ito para sa atin. Iyon lang po at magandang umaga po muli. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Damandama mo ang Diyos na buhay. Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Irene. Ah, magandang umaga po mga kapatid. Wala po akong masabi. Kasi yung darating lang ho namin hindi ko po alam kung saan ko uumpisahan dahil nandun pa lang po ako sa bansang tinunguhan namin ay dumulog na ako sa Panginoon na nawa huwag muna akong matayo sa gitna. Eto, dito. Subalit,
Hindi po ako pinagbigyan. Sa unang pagkakataon po, dalangin ko sa Panginoon, hindi niya ako pinagbigyan. Dahil ito po ako ngayon. Ah, sa totoo lang po kasi wala na akong masasabi pa sa bilang ako tao at bilang ako na kinalugdan. Wala na po akong masasabi kundi pulos pagpapasalamat. Yun na lang po siguro ang ibabahagi ko dahil sa para po siguro sa siguro po ang masasabi ko na lang, wala na tayong dapat masabi kundi ang puro pagpapasalamat. Kung ano man po yung meron tayo sa ngayon, karamdaman, pagsubok, hindi po marapat na tayo magtanong pa o magreklamo. Wala na po dapat yun. I-erase na natin sa kaisipan natin. Bagkus, kung ano man yung mga nalalasap natin ngayon, kasawian, patawad na lang po ang banggitin natin dahil deserving po ng bawat isa ang sa tuwin ay humingi ng kapatawaran. Dahil habang nandito tayo sa mundong ibabaw, hindi naman po maalis ng bawat isa sa atin ang patuloy na magkasala. Subalit, sikapin natin na huwag na madagdagan kung ano man yung mga ipinadadama sa atin ng Panginoon. At una, upang hindi tayo magkasala, ang pinakahuwag na lang po natin gawin yung magmapuri. Kasi po para sa akin, the more na nagmamapuri po tayo, nagkakasala tayo eh. Dahil hindi po pwedeng wala tayong mapatamaan o ano. Subalit, sabi nga, ang Panginoon, walang intensyon, ano paman, para sa mga anak niya, kundi pulos kabutihan. So, yun na lang po ang itanim natin sa atin, sa sarili natin, na magmithi sa tuwina, ang humingi ng kapatawaran at magpasalamat sa kung ano man dumarating sa ating buhay. Iyon lamang po't maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa pagpapaunlak mo sa ating banal na espiritu. Ang susunod pong mag-aalay po ng awit. Magandang umaga po sa lahat. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas, na ika'y kapiling ko, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo, kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. At kung tayo'y magwawalay,
ako'y mabibigo, di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Salamat po. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa maganda mong tinig. Ang susunod pong magbabahagi is si kapatid na JR. Salamat po. Magandang umaga po. Buhay po ang Diyos. Sa tuwina, talagang masarap pong magbahagi. At sa araw-araw ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, kung madadama natin, talagang napakarami po. Ang tema po ng ating kapatid, paano nga po ba nadama ang banal na Espiritu sa ating buhay? Purihin ng Panginoon sapagkat ang katotohanan po sa kung hindi po nagpadama ang Diyos sa Espiritu sa buhay ko, wala po ako rito. Subalit nagpapasalamat ako sa Kanya sapagkat sa magsisiyam na taon, patuloy niya akong hinahawakan. Napakabuti ng Diyos sapagkat alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw, sa ipapahayag ko po sa bawat araw ng buhay ko, talagang inilagay ako ng Panginoon doon sa patag, sa kabila ng mga may dumarating na pagdalisay, na bawat isa ay marahil ay may mga nagaganap sa ating buhay. Subalit ang biyaya ng Panginoon na natanggap ko ay yung biyaya na kailanman hindi maibibigay ng ating kapwa, sapagkat ang biyaya ng Diyos kapag tinanggap natin at talaga pong masasabi natin na wala na tayong hahanapin pa, sapagkat kung araw-araw nating tatanggapin ng biyaya ng Panginoon sa dakong ito, napakarami po sa katawan ng Malapo Kunching. Yun po, kaya ko po na ibabahagi sapagkat nagaganap po sa buhay ko na kung paano ako nagiging patag, kung paano nga po ang buhay nakararaos ng galak na punong-puno ng kagalakan sa aking sarili, sapagkat yung lakas ng katawan na masasabi ko talagang napakalaking biyaya, sapagkat yan po ang hindi nalalaman ng mga masasabi kong ganap na hindi pa talaga kilala ang Panginoon, sapagkat doon sa biyaya ng kalakasan, doon po natin mapapagtanto na kung tayo may karamdaman, paano tayo makakagalaw sa mga bagay na gusto nating gawin. Yun po ang isang biyaya na natanggap ko sa Panginoon, na buhat po nung madama ko ang kanyang banal na Espiritu, sa tulong po niya at sa aking sarili, talagang patuloy kong pinapangalagaan, sapagkat mga kapatid, sa katotohanan, ang banal na Espiritu sa dakong ito, Diyos na hindi nga natin nakikita, subalit ating madadama kung tatanggapin natin.
Kaya po napakapalad po ng mga naririto na talagang mga unang araw. Meron po bang mga unang araw dito ngayon? Pakitaas nga po kamay. Yung pong mga unang araw. Salamat kapatid, napakapalad nyo sapagkat inakay kayo sa unang araw ninyo kung tatanggapin ninyo at makikita kung ano nga ba ang dakong ito sa katauhan ng mahal na Apo Kunching bilang dinadaluyan ng banal na Espiritu. Makakamtan nyo ang hinahanap ninyong kagalingan, hindi lang ng karamdaman ng katawan, kundi ang karamdaman ng ating kaluluwa na masasabi natin na talagang napakaraming karamdaman ng ating kaluluwa. Subalit sa dakong ito, kung ating nanamnamin ng bawat salita, mapupuspos po tayo. Magkakaroon tayo ng galak, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa bawat araw na kung ating isa sa buhay, talagang mimithi natin araw-araw na makarating sa dakong ito upang pagsalusaluhan natin ng biyayang hain ng Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching. Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat sa patuloy na pag-aatas niya sa mahal na Apo Kunching, marami siyang natutulungan, marami siyang inaakay. Sabi nga po ng nabanggit na sa unang pahayag po ng mahal na Apo Kunching na kulang yung paglilingkod na nagagawa niya sa biyayang natatamo niya, sa biyayang kagalakan. Yun po, nabasa ko po yun sa unang bahagi naibahagi po sa amin na sa tinapay ng buhay na kung meron po kayo, basahin niyo po, napakaganda. Sa unang pahayag pa lamang po yun na kung paano nga po tinanggap ng mahal na Apo ay talagang ibinabalik ng Panginoon sa matapat na pagtanggap ang kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa Kanya sa taong nagiging makatotohanan. Kaya yun po masasabi ko sa inyo, patuloy lamang po tayo magbata at patuloy natin ang hanapin ng kalooban ng Diyos sa dakong ito. At sigurado po, kapag tinanggap natin, biyaya nating makakamtan sa ating mga sarili. Magandang umaga pong muli. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Buhay na buhay sa iyo ang Diyos. Meron pa pong isang magbabahagi, si kapatid na Losi de la Cruz. Magandang umaga po sa mga alagad, choir, caps, tagasunod at pasyente. Paano ko nga po ba nadama ang buhay na Diyos sa aking sarili? Noong pong ako ay wala pa dito, hindi ko po dama ang buhay na Panginoon sa buhay ko sapagkat lahat po ng bagay na makakasakit sa kapwa ko, sa kamag-anak ko, lahat po ng mga salitang hindi karapat-dapat ay lumalabas sa bibig ko. Ganyan po ako sa lumang buhay ko, dating buhay ko. Subalit po ng madama ko ang buhay na Diyos sa puso ko ay na nagtutungo na po ako dito sa araw-araw pong pagpunta ko dito ay nakarinig ako ng banal na salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching. Sa araw-araw po, yung aking puso ay nabubuksan sapagkat dati po, sabi ko nga po, pag galit ka sa akin, lalong galit ako sa iyo. At di po ba naibahagi ko na dito na sa ugali ko pong dati, kapag nagalit ako sa iyo,
kung kaibigan man kita, kakilala kita, babawasin kita. Babawasin kita sa buhay ko. Tatanggalin kita sapagkat ayoko nang ako yung bibigyan mo pa dudulutan ng sama ng loob. Subalit, ang lahat po palang iyon ay hindi marapat sapagkat kung ikaw po ay nakikinig sa araw-araw ng banal na salita, ay nabubuksan ang puso mo at sumasa iyo ang banal na buhay na Diyos sapagkat ang lahat pong iyon ay napagsisihan ko sapagkat hindi po pala tama na kung galit ang kapwa mo, galit ka din. Kailangan po pala, sabi nga ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunsing, paano mo maipadadama ang pagmamahal mo sa kapwa mo kung masama ang ginawa sa iyo ay masama rin ang igaganti mo. Sabi nga po, kapag binato ka ng bato, tinapay ang iganti. At ako nga po, ay lahat ng kamag-anak ko na ako nga ay nabawas ko sa buhay ko noon, ayoko nga nang nagagalit pa, sige, bura ka sa isip ko, ganon. Pero lahat pong iyon ay mali kapag hindi mo nadarama ang banal na ang buhay na Diyos sa puso mo. Ay paano ka magiging maligaya, paano kang magiging masaya. At sa katunayan niya po, mayroon akong share sa inyo na sa kabubura ko ng kamag-anak ko, mayroon pa po pala akong isang kamag-anak na nabura ko. Pero hindi ko pa po siya, nakalimutan ko na po siya. Subalit isang gabi po, may nag-text po sa akin. Sabi niya, ate, ipanalangin mo ang anak ko. Pagdasal mo, may sakit ang anak ko. Sabi niya po. Sabi ko, sino kaya to? Kasi nga, burado na sa isip ko eh. Pati nga sa cellphone ko, tinanggal ko na yung pangalan niya eh. Sabi ko, sino to? Ate, si Ray to. Pamangkin po, anak po ng kapatid ko. May sakit po ang anak ko. Tulungan niyo po akong magdasal. Sabi niya ngayon. Dinala na raw niya sa ospital. Hindi naman daw gumaling. Hindi daw nagbabago. Sabi ko naman, nung makilala ko na, ay oo nga, sabi ko. Sige, magtimpla ka ng tubig na may konting asukal, maligamgam, at ipainom mo. Subalit bigla pong sumilit sa isip ko ang sinabi ng kapatid na Ana na wag daw po tayong magpapayo dahil baka mamaya makakasama. Teka, wag mo nang paiinom, sabi kong ganyan. Teka muna, magtatanong ako, sabi ko. Tumawag po ako, wala naman akong kilalang cellphone dito, wala naman akong alam. Kung nagpapaload ako kay Dada, nag-text po ako, tinanong ko, sabi ko, ano ba, paiinom ko ba yung tubig na maligamgam? Tumex ka kay Cecil. Tanong mo kay Cecil, sabi nga nun. Wala akong number ni Cecil, sabi ni kapatid na Cecil. O sige, bigay ko sa'yo, eto. Tumex naman po ako kay kapatid na Cecil. Sabi po ng kapatid na Cecil, ayos nga daw po, painom daw yung tubig na may maligamgam. Pero para daw sigurado, tumireksta na ako sa Apo. Sabi ko, wala naman akong number ni Apo, tsaka nahihiya ako kay Apo, sabi kong ganun. Maaabalan, maiistorbo pa ang banal na espiritu. Sabi ko, hindi pa ganyang emergency. Pwede naman, sabi ganyan. Sige po, naglakas po ako, binigay sa akin ni kapatid na Cecil ang number ng mahal na Apo. Pagkabigay po sa akin, tinawagan ko, sabi ko, Apo, magandang gabi po.
Alas 12 na po kasi ng gabi yun eh. Po, magandang gabi po. Eh, ganito po eh, meron po akong apo na dinala na sa doktor, hindi daw po nagbabago yung kanyang hindi daw gumagaling. Eh, sabi po sa akin ng mahal na apo, painumin daw po ng balsamo, saka magdikdik ng dahon ng bayabas at isabay sa painom. Titines ko na po doon sa binura ko ang pangalan. Sabi ko, yun sige, ganun ang gawin mo. Painom mo daw yan, painom mo. Wala pong 2 segundo, nag-text po uli sa akin yung pamangkin ko. Sabi, ate, naglalaro na ang anak ko. Di po ba buhay ang Diyos? Kaya po tayo, yung pananampalataya natin at pag mimithin natin na makatugon sa panawagan ng Ama ay wag po nating ili sa puso natin sapagkat ako po sa buhay ko, hindi ko po hinagap na ako ay madako sa lugar na to eh. Talaga pong buhay ang Diyos, kaya nagpapasalamat po ako sa araw-araw na ipinagkakaloob niya sa akin na pagtungo ko dito at nakapakikinig ng mabuting balita ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun lamang po at magandang bagang muli. Maraming salamat sa iyo, kapatid, at nadama mo ang buhay na Diyos. Ang susunod po ay ang magbibigay ng awit, si kapatid na Mirna Anrada. Purihin ang Ama. Salamat pong muli, dakilang Diyos Ama, sa kalooban mong ito na muli kitang maalayan. Muli po, manguna't maghari ka sa anumang ginagampanan. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa ating minamahal na Apo Kunching, kung saan ay siyang ginamit ng ating Panginoon kung kaya tayo'y natitipon at natipon sa dakong ito. Ayon po sa mga nagbahagi, ito po ang isinaad ng banal na Espiritu sa damdamin kong ialay na awitin. Huwag daw po tayong mangamba. Amen? At ang awitin pong ito ay isa sa mga seleksyon na ipinagkaloob ng banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Beth Chico, na kung saan lumaman, namnamin po natin ang nilalaman. Kagaganda po ng mga bahagi ng mga kapatid. Hindi po ako facilitator, subalit sa halip na ako'y magbahagi, sinususugan ko lamang po na kung paano ang anak ay iaalay niya buong buhay niya sa Panginoon. Sapagkat nang dahil sa Panginoon, tinura ng banal na Espiritu sa puso niya, huwag siyang mangamba. Amen ba, anak? Ganon ka rin, kapatid, at ganon din sa kapatid na JR. Talagang nakikita ko po sa kapatid, nawawala po ang pangamba ko, pangamba niya, kapag nakikita namin na may katatagan ng bawat isa. Kaya po, ang awiting ito ay para po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na mga kapatid, na walang sawang sumusubaybay sa ating website. Hindi ko man po sambitin ang inyong mga pangalan. Sa inyo pong lahat, at lalo't higit sa mga may pangamba. Ang awitin pong ito, kung nanamnamin natin, tila po ba ang ating Panginoon ang nangungusap at umaawit sa atin? Amen po ba? Sige po, mahal na kapatid na Alan, friend po. Namnamin po natin, lumaman ang awitin, paulit-ulit mang inaawit, huwag po nating pagsawa ang namnamin ang bawat isinasaad ng awitin. Huwag ka mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ikaw
kita sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga
mata, minamahal kita. Minamahal kita. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyo. Amen. Maraming pong salamat sa iyo, kapatid, at sa maganda mong inawit. Ang susunod ko pong tatawagin ay si Mami Beth. Salamat po muli aming Ama sa araw na ito. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa kaparaanan mo. Inakay mo ang mga piniling anak mo upang makarating sila sa banal na lugar na ito, upang makipagtipan ka sa kanila. Samot dalangin ko, ano man ang layunin nila kung bakit sila naririto, karamdaman man, mga problema sa buhay, mga kakulangan, problema sa mga relasyon, sa mga kasama sa kanilang tahanan. Nawa, Ama, pagpasok pa lang nila sa banal na lugar na ito, unti-unti, ipinagkakaloob mo na ang kanilang kahilingan upang sila'y umuwi ng may galak at kapayapaan sa kanilang kalooban. Amen. Pasensya na po kasi po meron pong iba. Hindi ba mag-share lang yon? Bakit gumaganon pa? Iba po kasi ang ugali ng tao eh. Pag po pinairal yung ugaling pagkatao, pilit kang hahanapan kung ano yung maipipintas sila. Pasensya na po, wala po akong magawa kasi oras pong ako'y tawagin. Panawagan na po talaga sa akin na idulog ko kayong lahat. Na ano man ang taglay ninyo sa buhay ninyo, may mga karamdaman kayo, mga problema, talagang naninikluhod po ako sa Ama na sana po ay makalaya kayo kung ano man po yung dahilan kung bakit kayo nandirito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mula sa unang araw na ako ay tinawagan ng ating Panginoon na mapadako sa banal na lugar na ito at maramdaman ko na buhay ang Diyos sa katauhan ng kanyang hinirang ang ating mahal na Apo Kunching. Napakarami ko na pong biyayang tinanggap mula sa Panginoon, mula sa Diyos na buhay, bilang banal na Espiritu na nakikiusap o kausap natin at nagpapahayag sa banal na dambanang ito. Ano-ano po yung mga biyaya? Unang-una po, pinagaling niya po ako sa aking mga karamdaman, tulad ng migraine. Ang hirap po ng migraine talaga. Sobrang sakit ng ulo, biglang sumusumpong, hindi mo alam, okay na okay ang mood mo, pero biglang aatake yung sobrang sakit ng ulong ito. Kaya po talaga isa yan sa mga nagpapahirap sa akin sa dating buhay na wala pa po ako sa banal na lugar na ito. Pangalawa pa pong karamdaman na ayaw ko yung vertigo. Alam naman po ninyo kung ano yung vertigo. Amen po ba? Ito po yung umiikit ang paningin na pag nahiga ka, tumingin ka at inopen mo yung mga mata mo, umiikot yung kapaligiran mo, ihahanap mo ng posisyon, mawawala, pero pagka naiba naman yung posisyon, umaatake na naman ang pagkahilo. Yan po yung talagang hate ko na karamdaman sa dating buhay ko na naging dahilan upang makarating ako sa banal na lugar na ito. Biyaya sa Ama na wala sa aking ibinigay na gamot, ang mahal na Apo Kunching na inumin mo yung dahon-dahong ito, magpabanyos ka sa 9 na araw. Wala po siyang sinabi sa akin ganon. Basta po ako,
sa bawat pagpapahayag niya, nakikinig ako, nararamdaman ko na parang gumagaan yung damdamin ko na yun po pala yung sanhi ng dalawang karamdaman kong ito. Sobra po pala akong stress, sobra pala akong nag-iisip, kaya po pala yung dalawang karamdamang ito ay inalipin ako. Salamat sa Panginoon, biyaya ng Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng mga banal na aral niya, unti-unti nabunod yung mga tinik sa puso ko. Unti-unti nawala yung mga kirot na nararamdaman ko sa puso ko, yung mga basura, isa-isang natanggal. Ang dami ko palang basura sa puso, basura ng galit, basura ng hinanakit, basura ng pagdaramdam, basura ng paghahanap. Lahat po ng basurang ito, tinanggal po sa akin ng Panginoon at biyayang mula sa Kanya, gumaling po yung aking karamdaman. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa awat habag ng ating Panginoon, 7 years na po ako dito, hindi na po umaatake. Samantalang noon po, halos linggo-linggo, umaatake sa alisihan, migraine, vertigo, kaya po talagang hirap na hirap ako. Napakadakila ng Ama. Kaya kayo mga kapatid, wag lang kayong matutulog. Mula sa pagpapahayag ng mga tumatayo dito sa harapan, wala po kayong kamalayan, unti-unti na po kayong pinagagaling ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa lugar na ito, wala po kayong makikitang doktor na may stethoscope, na may mga modernong mga instrumento para hanapin yung karamdaman nyo. Wala po kayong makikita dito. Sa bawat tumitindig sa harapan, lalo na po pag tumindig na ang mahal na Apo Kunching at nagpahayag ng banal na salita, mararamdaman nyo po na gumagaan po yung karamdamang kalooban ninyo. Sapagkat nararamdaman nyo po na yung mga tinik na nakatarak sa puso ninyo, unti-unting nawawala, gumagaan ang inyong pakiramdam. Karamihan po pala ng karamdaman ng tao, sa maniwala kayo sa hindi, ay stress-related. Ano po ang ibig sabihin? Pag too much ang stress mo, humihina ang immune system ng katawan ng tao, at dahil humihina ang immune system, inaatake yung iba't ibang parte ng katawan ninyo dahil sa sobrang stress. Kaya wag nyo pong isipin na kaya kayo nagkasakit sa ganito ay dahil kumain kayo ng ganire, kaya kayo nagkasakit ng ganito dahil lahi namin yung ganire. Hindi po. Yan po ay ni-research ko din po iyan. Sapagkat sa mga unang araw ko dito, katulad din po ninyo, nagsusuri po ako sa bawat sinasabi ng banal na Espiritu. Kaya ito po'y sinusuportahan ko sa pamamagitan po ng research. Kasi po, sinabi po ng banal na Espiritu na ang karamdaman ng tao ay sanhi ng malabis na pag-iisip. Kaya hinanap ko po yan sa Google, ginugel ko po iyan at nabasa ko po na talagang karamihan sa sakit ng tao ay stress-related. Kaya pag yung stress na yan nawala sa atin at pinalitan po ng kapayapaan ang ating puso't kalooban, lumalakas po ang ating pisikal na pangangatawan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano po ang gamot sa stress? Ang gamot sa stress, hanapin mo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang mga banal na aral, ang magtuturo sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapanatagan sa inyong buhay. Pag wala kayong kapanatagan sa buhay ninyo, marami kayong iniisip. Ang gagaling nating mga scriptwriter, bawat isa po sa atin ay ang gagaling po nating scriptwriter. Ano po ang ibig kong sabihin? Magaling tayong sumulat ng script na yung hindi pa nangyayari, pinapangyayari na natin. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng labis sa pag-aalala, kaya nagkakaroon tayo ng stress sa buhay natin. Amen po ba yun? At ito po muli kong uulitin, ibabahagi sa inyo na yung anak ko meron isang best friend na may tumutubong bukol dito sa liig niya. Pero yung bukol na to, bakit ganon? Hindi siya nakapermis. May moment lang na lumalaki siya, may moment na nawawala siya. Alam niyo po, hindi naman po siya kilala ng mahal na Apo bilang tao, pero bilang banal na espiritong lumulukob sa kanyang katauhan,
kilala niya ang kaibigan ng anak ko. Nakaupo po siya dito sa gilid, nilapitan siya, at ang sabi po sa kanya, stress ka lang, sabi niya ganun sa kanya. Ang gamot diyan, just relax and pray. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganun hindi naman po siya kilala bilang pagkatao. Sabi ko nga po, bilang banal na espiritu, kilalang kilala siya. Yun po talaga yung findings ng doktor sa kanya bago pa siya magpunta dito. Sinabi po sa kanya ng doktor na yung bukol mo na yan ay stress-related. Pag nai-stress ka sa trabaho mo, lumalaki. Pag hindi ka makatulog, lumalaki. Pero pag payapa ang puso't kaisipan mo, nawawala siya. So ano ang dapat mong ipangamba? Dapat matagpuan mo ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng kapayapaan upang makalaya ka sa stress na nagiging sanhi ng iyong karamdaman. Kaya mga kapatid, ito lang po yung tip na maibibigay ko sa inyo. Kung ayaw nyong magkasakit, iwasan yung ma-stress. Kung ayaw yung ma-stress, hanapin mo ang Diyos. Mayroon siyang mga banal na aral na ibibigay sa inyo para ang stress ninyo ay mawala, magkaroon kayo ng kapanatagan sapagkat ang habilin niya sa bawat isa sa atin, be not afraid. Be still sapagkat sa araw-araw, ako ang bahala sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat.